Okay, so isang magandang hapon muli sa ating mga bata, isang magandang araw sa ating lahat. At kagaya ng ating palaging ginagawa, tayo sa isang linggo ay mayroong nakalaang isang oras tuwing Biyernes kung saan ay ating iniuukol para sa pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Matuwid lamang na ating gawin ito sapagkat ang buhay natin ay galing sa Kanya. At siya din ang may hawak ng lahat at siya ang naghanda ng walang hanggan para sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita na itinuro sa atin na mayroong buhay na walang hanggan. At sa mga mananampalataya niya ay sa langit na bayan at sa mga taong nagbaliwala sa kanya ay sa impyerno. So sa pagkakataong ito, tayo mag-aaral na ng salita ng Panginoon at ang ating bibigyan ng pansin ngayong araw na ito ay ang nakasulat sa John chapter 1 verse 1 to verse number 29. Okay. So yun yung ating talata. Okay. John chapter 1 verse 1 to 18 and 29. Okay? Ang title ng ating pag-aaral ngayong oras na ito ay The Word Became Flesh. Ang salita ay naging laman. Ito ay preparasyon natin sa nalalapit na Kapaskuhan upang bigyan tayo ng ilang mga katotohanan. Tayo muna itumungo, tayo manalangin, tayo humingi ng biyaya sa ating Panginoong Diyos. Pray tayo. Dakila po naming Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Tunay, Ama, na kayo po'y aming pinupuri at pinasasalamatan. Wala pong segundo na dumaan sa buhay namin na hindi po kami nakaasa sa inyo. Wala pong segundong dumaan na hindi kayo ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Kaya po, Ama, kami po'y sumasamba, nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Gayon din po naman, kinikilala po namin lahat ng aming kasalanan, pagkukulang. Alam po namin ang lahat po ng kasalanan ay inyong kinagagalitan, hindi po nyo kinaluluguran. Kung kaya nga po sa oras na ito, lahat po ng aming mga pagkukulang at kasalanan ay kinikilala po namin sa inyong harapan, hinihingi ng tawad. Amin pong isinusuko ang aming mga sarili sa inyo. Salamat po sa dugo, sakripisyo, persona ng aming Panginoong Jesucristo na siyang dahilan ng aming kapatawaran. Alam po namin na wala pong kapatawaran kung wala po ang aming Panginoong Jesucristo. Pagpalaan niyo po kami sa sandaling oras na ito, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, sapagkat kung wala po kayo, wala kami magagawa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. The Word became flesh. Okay, yun ang ating pag-aaral. In the book of John chapter 1, buksan natin ang ating mga Bible, John chapter 1 verse 1 and 2. Ang sabi ng ating talata, okay? In the beginning, okay, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Basahin natin sa Tagalog, kung kayo may mga Bible, nang pasimula siya ang verbo, o sa ibang translation ay salita, word, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Yun ang sabi ng verse. Yun daw verbo, yung word na tinutukoy, na noon pa'y nandun na, nakasama ng Diyos, ay Diyos din. No? Okay? So, ang sabi, ito rin ang pasimulay, suma sa Diyos. So, makikita natin dito ang pagpapakilala doon sa word. Okay? Yung word o yung verbo o yung salita. Ang sabi ng verse, the word was God. Ang sabi ng ating Tagalog, ang verbo ay Diyos. Okay? Pag sinabing Diyos, hindi siya nilikha, wala siyang pinagmulan, siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Okay, so yun ang pinakikilala ng verse number 1. Yung word na yon, okay, nang pasimula ay sumasa Diyos at ang verbo na yon ay Diyos. Kaya nga naniniwala tayo doon sa doctrine of the Trinity. Ibig sabihin ng Trinity, may iisang Diyos, ngunit binubuo ng tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay, iisa ang Diyos, ngunit meron tatlong persona ito. Yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Okay, so maliwanag, yung verbo na yon ay noon pa'y nandun na,
Ang verbo na yon ay sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos. Okay? Ang verbo ay Diyos. Hindi siya tao, hindi siya kung ano paman, siya ay Diyos. Okay, mga bata, yun ang sinasabi. Nang pasimula, noon pa, nandoon siya. Now, sabi ng 3 and 4, basahin natin. Okay, ang sabi ng verse, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Tagalogin natin, mga bata. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Okay? All things were made by Him. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Yung word na yon, yung verbo na yon na sinasabi sa verse 1, yun ang itinuturo sa verse 3 na gumawa ng lahat ng mga bagay. At ang sabi ng Tagalog, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. And without Him was not anything made that was made. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay? So, dalawang reality ang ipinakikita sa atin. Isang creator at mga created beings, created things. At ang sabi, lahat ng created things, lahat ng may pinagmulahan, lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Now, kung wala siya, hindi ito magagawa. Yun ang sabi ng verse. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya kasama sa ginawa. Yung verbo, yung word. Okay? Kundi itong word na ito, itong verbo na ito, ang gumawa ng lahat ng mga bagay. At mamaya makikita natin kung sino yung verbo na yun. So sa pagsasalarawan, okay, para maintindihan natin, so in anthropomorphic expression, ibig sabihin ang Diyos ay nagpapahayag na parang tao, okay, ay makikita natin sa larawan na siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Kung siya ang verbo, okay, at ang verbo na ito ay Diyos, ang sabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sabi ng John 1:3, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay? So napakaliwanag, lahat ng ginawa na nagawa ay siya ang gumawa. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa ginawa. Siya ang gumawa. Siya ang manlilikha. Okay na? So yun ang sinasabi ng verse, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. So ang tinutukoy na yon is the Word. The Word. The Word. The Word. The Word was God. Yun ang tinutukoy. Okay. Let's look on the next verse. Verse number okay. So bigyan natin ng diin muna pala yung last part nitong verse na ito. And in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay siyang ilaw ng mga tao. So nasa verbo na ito ang buhay. Kaya nagkaroon ng buhay ay dahil nasa Kanya ang buhay, siya ang pinagmula ng buhay. Yan ang sabi ng verse. So, ipinakikita na ang verbo na ito talaga ay Diyos. Kasi ang sabi, siya ay creator. Sabi sa verse 3, okay? At sa verse 4, siya ang may tangan ng buhay, siya ang source ng buhay. Ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So, kung walang buhay, wala tayong liwanag. No? Wala tayong tinatawag na buhay. No, hindi tayo makakakilos, hindi tayo makakaibo, hindi tayo makaka-relate, hindi tayo makakaunawa kung wala ang buhay, at ang buhay na ito ay galing sa ating Panginoong Diyos, na ang pagpapakilala sa verse 1 ay verbo or word. Kaya nga ang topic natin, the word became flesh. And the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. In English, in Tagalog, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi napapag-unawa ng kadiliman. So sa illustration dito, yun daw liwanag na yun ay nagliwanag sa kadiliman. Ang tinutukoy na kadiliman ay ang mundong ito. So ibig sabihin, minsan ang liwanag na ito ay nakita sa mundo na ito na madilim. Kaya lang hindi siya napag-unawa, hindi siya natanggap. Okay?
Siyempre, ang ating tinutukoy na liwanag na ito, mamaya makikita natin kung sino idedirekta, pero unahan na natin ang ipinakikitang liwanag na ito, okay, na kung saan ito yung berbo, ito yung lumikha ng lahat ng bagay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, walang nakagawa o wala siyang kagaya na nabuhay sa mundo. Okay? Ang lahat ng kanyang mga miracles, ang lahat ng kanyang ginawang himala, okay, na pagpapagaling sa mga may sakit, pagbuhay ng patay, pagpapahinto ng mga kalamidad, okay, lahat na ng himala ay pagpapakita na siya yung liwanag na bumunta sa lupa upang bigyang pag-asa ang mga tao. Okay? So ang sabi, shineth in darkness. Ang darkness ay tayong mga tao na nasa kasalanan, pero ang problema sa ating mga makasalanan, hindi natin siya naunawaan. Ibig sabihin, hindi natin nakita kung gaano kahalaga siya. Nanatili na ang ating mga kaisipan ay nakatuon sa material na bagay, sa ating sarili. No, yun ang ating hinahanap, yun ang ating kinaliligayahan. Hindi natin nakita kung gaano kahalaga ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? At upang ituro na talagang itong liwanag na ito, itong word na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng John 1:6, there was a man sent from God whose name was John. Bago dumating ang Panginoong Hesukristo bago siya ipanganak ang Panginoong Jesus, ipinadala ng Panginoon si John the Baptist, si Juan Bautista. Okay? At itong si Juan the Bautista, si John the Baptist na ito, ay sugong mula sa Panginoon na nauna na lumabas sa Israel bago pa ang Panginoong Jesus. So siya ay si John the Baptist. So si Juan, okay, bakit siya tinawag na the Baptist, si John? Sapagkat siya ang sinugo ng Panginoon na mangaral ng pagsisisi sa mga tao at yung mga magsisisi ay kanyang bautismuhan. Okay? Kaya nga sinabing siya the Baptist, nagbabautismo siya ng lubog sa tubig. Lahat ng mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan. At ano ang trabaho nitong si John? Ano yung kanyang primary function? Bakit siya sinugo ng Panginoon? Ang sabi ng John 1:7-8, the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. So bakit daw sinugo itong si Juan? Ang sabi, ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. So siya ay nagparito upang kanyang i-testify na darating ang ilaw. So ang mga tao, ang kanyang naging function ay upang ihanda ang mga tao sa pagpunta ng Panginoong Jesus. At siya ang nagturo at nagsabi na itong susunod sa aking darating ay mas dakila sa akin. Ibig sabihin, siya'y naparito upang i-testify na si Kristo, na si Jesus, ang ilaw na ito na galing sa langit, ang berbo na ito na galing sa langit na dapat sampalatayanan ng mga tao. So he is pointing his finger to Christ. Ibig sabihin, itinuturo ni John the Baptist kung sino ang dapat nating sampalatayanan, kung sino ang dapat nating pakinggan, kung sino ang dapat nating paniwalaan, and he is the Lord Jesus Christ. Yan si John the Baptist. No? Si John the Baptist, ang trabaho'y mangaral at ituro ang mga tao kay Kristo Jesus. So, yan ang ginawa ng Juan Bautista na ito. Okay? So John the Baptist ay siya isaksi at pinatutuhanan niya na si Kristo ang ilaw. Okay? So, tingnan natin. John 1:9. Ayun lang yung ating pag-aaralan, yung chapter na ito. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Okay? So, nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. So dahil tayo makasalan at nasa kadiliman, ang mundong ito ay nasa kadiliman, okay, ay nagpapasalamat tayo na pumunta sa atin ang liwanag upang maliwanagan ang ating kaisipan, upang tayo ay magkaroon ng liwanag sa ating buhay, okay, at ito'y walang iba kundi itong itinuturo ni Juan Bautista na ito. Okay? Na ito yung berbo na lumikha ng lahat ng bagay,
na nasa kanya ang buhay, okay? Nasa kanya ang buhay at ang buhay na ito ay siyang liwanag ng mga tao, okay? At ang liwanag na ito, okay, na sinasabi ay pumarito, okay? At siya ay nagbibigay liwanag sa bawat tao. Okay? So ang sabi ng verse number 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Ang liwanag ng verse, Tagalogin natin, siya'y nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. So, sabi, siya ay nasa sanlibutan, nung time na yon, nagpunta siya sa sanlibutan, pero yung sanlibutan ay ginawa niya, pero hindi siya napag-unawa ng mga tao. So makikita natin dito na ganito ipinakikilala ang ating Panginoong Jesus. Okay? Siya ay nasa sanlibutan, nagpunta siya sa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. The world was made by Him, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. So kahit nagparito siya, kahit siya ang gumawa, still ang mga tao ay nireject siya, tinalikuran siya, at binaliwala siya, at ang mga tao ay nagpatuloy sa pagkakasala. Okay? He came unto His own, and His own received Him not. Nagpunta siya sa Israel, ang kanyang bayan. No? Pero anong ginawa? Tinalikuran siya ng mga tao. Hindi siya tinanggap ng Israel. To the point siya pinatay. Dahil ang iniisip ng Israel, yung darating na tagapagligtas o Messiah ay political savior. Ililigtas sila laban sa Roman Empire. Ngunit hindi ito ginawa ng Panginoong Jesus. Sapagkat higit pa sa pananakop ng Roman Empire ang problema ng tao. No? Sapagkat ang tunay na problema ng tao ay ang pagkakaalipin nito sa kasalanan. Kaya siya yung tagapagligtas sa kasalanan. He came to save us from sin and its power and its penalty and its damnation. So yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya tinanggap ng mga tao. Ngunit, ang sabi ng John 1:12, But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Anong sabi? Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. No? So ito ang biyaya sa mga taong tatanggap dito sa liwanag na ito, sa berbo na ito, na naparito sa lupa, na sinaksihan ni Juan Bautista, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Ibig sabihin, kinilala nila ang dahilan kung bakit nagparito itong ilaw na ito. No? Itong Panginoong Jesus na ito. Sila ay nagsisi ng kanilang kasalanan at kanilang sinampalatayanan ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. At ang sabi ng verse, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. That's the blessing. No? Ibibigay yung power to become sons of God doon lamang sa mga mananampalataya sa kanyang pangalan. So napakaliwanag ng verse. But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? So yun ang biyaya. Kaya kung ikaw ay nakikinig at ikaw ay sasampalataya dito sa persona na ito, sa Panginoong Jesucristo, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay power to become sons of God, yung karapatang maging anak ng Diyos, at kapag ikay namatay, ikaw ay sa langit pupunta. Okay. So, anong sabi ng verse? So yun nga, mananampalataya sa Kanya, magiging anak ng Diyos, which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay, yung mga magiging anak ng Diyos ay hindi ipinanganak sa dugo, hindi ipinanganak ng kalooban ng laman, hindi kalooban ng tao, hindi desisyon ng tao, kundi kalooban ng Diyos. So, kapag ikaw ay ipinanganak ng Diyos, no, ang Diyos ang nanganak sa iyo. So, hindi yon gawa ng laman, hindi yung gawa ng kalooban ng tao. Ang sabi ng verse number 13, ito'y gawa ng langit, gawa ng Diyos sa iyong buhay. Okay? So, anong sabi nung next? Ito na, John 1:14. The Word was made flesh and dwelt among us. Yung word kanina na sinasabing Diyos was made flesh and dwelt among us.
And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Anong sabi ng verse? Nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Yung verbo kanina sa verse 1 na Diyos, sa verse 3 ay lumikha ng lahat ng bagay. Na kung saan nasa Kanya ang buhay, sabi ng verse number 4. Okay? At ito daw word na ito ay nagkatawang tao. At ang sabi ng sumulat, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, nakagaya ng kaluwalhatian ng bugtong ng Ama. Nakita ito ni Juan ng mga alagad. Okay? Nagkatawang tao ang verbo. At walang iba na tinutukoy na nagkatawang tao sa Bible, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya galing sa tiyan ni Maria. Yung tiyan ni Maria ay naging daanan lamang ng Diyos na nagkatawang tao. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ang sabi, okay, full of grace and truth. Hindi lang siya nagkatawang tao. Tinanin niyo yung last part. We beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Full of grace and truth. Siya'y hindi lamang isinilang. Siya'y nagpunta sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay siya pamula ng kanyang kapanganakan hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya ng 33 years. Wala siyang naging kasalanan. No? Talagang punong-puno ng kaluwalhatian ng kanyang buhay. Wala siyang kasalanan. Bakit? Siya nabuhay ng perfect sapagkat yun ang kailangan natin para maligtas. Okay? At nagpunta siya sa krus ng Kalbaryo para dalahin ang ating kasalanan. Okay? At siya doon sa krus ng Kalbaryo ay namatay at binayaran ng ating kasalanan. Okay? So, doon nagtagpo sa krus ang grace at truth. Okay? Yung biyaya at katotohanan na tayo, mga minamahal, yung justice of God, yung kabanalan ng Panginoon, okay? Na dapat tayo parurusahan ay kanyang tinanggap doon sa krus. At ang sino mang tatanggap sa kanya, sabi ng John 1:12, ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. No, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi ng John 3:16 ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 1, okay, John 1:15, John bare witness of him and cried, saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have all we received, and grace for grace. Ang sabi, pinatutuhanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito, yaong sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. No? So pinatutuhanan siya ni Juan na talagang ito yung ating tagapagligtas. Ito'y mas dakila kaysa kanya. For the law was given to Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ibinigay kay Moses ang law upang ipakita sa pamamagitan ng batas na tayo'y makasalanan. Ang function ng batas ay upang ipakita na tayo'y makasalanan at tayo dapat parusahan sa impyerno sapagkat yun ang batas at yun ang hinihingi ng batas. Ngunit, okay, nagparito ang ating Panginoong Jesus na may daladalang biyaya. Dinala niya ang ating kasalanan upang tayo'y maligtas at ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. No man hath seen God at any time, the only begotten Son which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Wala nakakita sa Diyos kundi itong anak ng Diyos na ito. Itong nagkatawang tao na ito. Okay? The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Nang kinabukasan, inakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Alam niyo mga bata, ang pinakamalaki nating problema ay kasalanan. Sapagkat tayo pa impyerno dahil ng kasalanan. Ngunit ang sabi ng talata, mayroong isang nag-aalis ng kasalanan. Paano niya inalis ang kasalanan sa buhay ng tao?
No? Siya ay nabuhay ng perfect, 33 years. Okay? At siya ay namatay doon sa krusang Kalbaryo para bayaran ng ating kasalanan. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapakababa. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. No? At ang sino mang sasampalataya sa kanya, yung kasalanan na yun, ay aalisin niya sa taong yun, patatawarin sa lahat ng kalikuan, at bibigyan ng bagong buhay. Mga bata, the Word became flesh. Yan ang mensahe ng Pasko. Dumating ang Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya ngayong Paskong darating, sana hindi lamang tayo magdiwang, no, kundi atin talagang makilala ang Panginoong Jesus, no, na siya ating kilalanin sa ating buhay. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Si Kristo'y naparito upang iligtas ang mga taong makasalanan. At ang sino mang sasampalataya magiging anak ng Diyos at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Nais mo ba natanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Itong salita na nagkatawang tao, itong word na naging flesh na ito, ay gusto mo bang maghari sa buhay mo? Ngayong oras na ito, kung gusto mong maligtas, kung gusto mo siyang kilalanin sa buhay mo, ikaw ay tumungo, ikaw ay pumikit, ikaw ay manalangin. Sige na, ikaw ay tumungo, ikaw ay pumikit, ikaw ay manalangin. Hayaan mo yung iba. Kung hindi sila napikit, hindi sila manalangin, hindi sila kinakausap ng Panginoon. Pero kung kinakausap ka ng Panginoon, sige na, tumungo ka, pumikit ka, mag-pray ka. Sabihin mo sa Panginoong ikay makasalanan. Pagsisihan mo lahat ng iyong kasalanan at kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay. Isuko mo ang iyong sarili kay Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Diyos, salamat sa aming pag-aaral. Hindi ko po alam kung sinong iyong kinakausap sa oras na ito. Bahala na po kayo, Panginoon. Sa sino man pong kinakausap niyo, sana siya po'y manalangin, aminin niya siya'y makasalanan, pagsisihan niya ito, at kanya pong kilalanin ang Panginoong Jesus. Isuko niya ang kanyang buhay sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po ng napakarami sa aming pag-aaral. Purihin po kayo. Ang lahat na ito'y aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Okay. So, salamat sa ating Panginoon. At dito tayo magtatapos. At bukas ay Sabado at Linggo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At magkaroon tayo ng isang makabuluhang weekend. At sana ay huwag natin gamitin sa mga bagay na hindi makabuluhan. Sana gamitin natin ang weekend na ito sa mga bagay na may kwenta at may halaga na pangwalang hanggan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you. Bye-bye.